Mayanig ang lupa at pananampalataya ng mga taga Socorro, Surigao del Norte. What is Socorro Bayanihan Services Inc.? What kind of people organization is SBSI? Na lindol. And who is Senor Aguilar? Hi everyone, Pero sa gitna my ng name is Jean kaguluhan, Ensorio. may di I umano am the isang leader of the group. mapapakinabang My tagapagligtas members are Cyril na Joy ng Mira, isang bagong Jane paraiso. Orpiana, Paula Cruz, and Arlene De Vera. 27 anyos Our na si topic J. is the Rex last Hilario. of the two Erickson Psychosocial Theory. Hoping you enjoy our presentation. Socorro Bayanihan Services Inc. was established by Albino Taruc and his wife Rosalina Taruc on December 20, 1980. It was a civic organization, a group activity addressing issues of public concern. Civic organization includes community, working together or individuals working alone in both political and non-political actions to protect public values or make a change in a community. The goal of civic organization is to address public concerns and promote the quality of the community. Generativity versus stagnation. Generativity refers to making a positive impact and contributing to the world, such as through raising children, mentoring others, or engaging in meaningful work. Stagnation, on the other hand, represents feeling stuck and unproductive, lacking a sense Yan of po si purpose. Mark Berhel Gaisano kanina. Mark, kinukumpirma mo ba na ikaw ay miyembro ng Agila, yung elite army ni Senyor Aguila? Yes, ma'am. Yes, ma'am. At kailan ka po umalis sa kapihan? Last year, August 2022. Yung kapatid mo rin, ano po, ay ipinakasal? Hello everyone, my name is Jade Orpiana and I choose Mr. Mark Berhel Gaysan as my subject. He's one of the people na naglabas ng statement against the Socorro group leaders. And kakonek ko lang yung situation ni Mr. Mark Berhel sa generativity versus stagnation. In his case kasi, he was a former member of Socorro Bayanihan Services Incorporation and he was an elite army of Senor Aguila and he left last year. He left the organization last year due to realization siguro na hindi na tama yung kung ano man yung mga nangyayari sa loob ng community nila, which is kapihan kung tawagin. Kasi before, akala niya yung mga nangyayari sa loob ng kapihan, which is he's one of the armies na nag-lead and nagfa-facilitate sa loob ng community. Akala niya yung mga nangyayari akala niya is tama. Kasi para sa kanya yun yung way na nakakatulong ako sa community, na ito yung tama kasi yun yung sabi ng leader nila tama yun, which is yung leader kasi nila is kinikilala nila as reincarnation of God. So para sa kanila tama yung ginagawa nila kasi yun yung sabi sa kanila nakakatulong sila sa community. And later on na-realize niya siguro na na-witness niya kung paano abusihin yung mga bata from the age 5 pataas, kung ano-ano na yung mga nararanasang pang-aabuso ng mga bata. And sa nagaganap pang child marriage, which is sa kanyang statement niya is may nabanggit na he's one of the armies na humabol pa sa isang minor de edad na babae na gustong ayaw magpakasal, but then pinipilit pa rin. And maybe doon yun na-realize na hindi na tama to, nakakatulong pa ba ako? Hindi na, yung ginagawa nila is hindi na nakakatulong sa mga kasama nila. Instead, nagiging instrument na sila para mga abusong nagaganap sa mga kabataan sa loob ng kapihan. At ikaw ba ay may asawa na? Oo po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa?
For Presadio Mira from Miss Jean Group, and the topic was assigned to me is generativity versus stagnation. And yung scene po na napili ko sa Socorro Bayanihan Services INC is yung mga biktima at mga tumistigo po laban kay Senior Aguila laban sa pang-aabuso sa mga minor de edad at sa mga baluktot na mga sistema sa loob ng kapihan. And sa napanood ko po is meron po mga ilang tao na Hindi mo kilala. tutol po na makulong si Senior Aguila. Kontento na po sila doon sa loob ng kapihan kahit na hindi po nakakapag-aral yung mga bata doon at naabuso na po yung iba. At kontento na po sila sa kung ano po yung mga ginagawa nila sa loob. Mananatili na lamang po silang gano'n kung hindi po sila aalis sa panig ni Senior Aguila. Yun lamang po. Thank you. Ego integrity. When a person develops a wisdom over a lifetime and can look back and see a life meaning. Despair. A sense of not accomplishing one's goal or values and it is too late to do anything about it. Ego integrity versus despair. Gagawin na nila ang kanilang volunteer work gaya ng Ang napili ko pong scene sa Socorro Bayanihan Services INC is yung ang mga senior citizen po ay kasali sa kanilang daily routine. Ito po ang kanilang daily routine. 3 to 4 a.m. The same early morning prayer activities as with other clusters. And 4 to 5 a.m. minor exercises. 5 to 7 a.m. household chores and breakfast. 7 to 4 p.m. females report for duty at the PACSO. Males pound rocks for gravel. To 4 p.m. to 4 a.m. males report for duty at PACSO. Meaning to say, ang ating mga senior citizen doon sa loob ng sitio kapihan ay kasali din sa mga activity na ginagawa sa loob. Another scene po is yung mga tao po na biktima at tumistigo laban po kay Senior Aguila. Dahil po sa kanilang lakas ng loob at tapang na pagtestigo, ay mabibigyan po ng karapatan ang mga kababaihan. Magkakaroon po ng hustisya ang pang-aabuso sa mga minor de edad at makakapag-aral na po ang mga bata. And then, para naman po doon sa mga taong mga duwag at tutol sa pagpapakulong kay Senior Aguila, ay mananatili na lamang po sila sa ganoong pamumuhay, which is yung mga bata po doon is hindi pinapayagang mag-aral. Kaya po lalaki po sila ng walang alam at magiging sunod-sunuran na lamang po kay Senior Aguila na kanilang kinikilala na reincarnation daw po ng ating Panginoon. Yun lang po. Thank you. And everyone, ego integrity versus despair. I choose Miss Lovely as my subject. She's one of the victims ng Socorro, and according to her statement is hindi pinagamot yung father niya sa loob ng kapihan. That's why sinikap niya na mailabas yung father niya dahil sa sakit nito sa baga. And meron din silang hindi pagkakaunawaan ng mother niya dahil sa pagtakas niya sa kapihan, and because na rin sa buo and matinding paniniwala nito sa leader nila doon sa loob ng kapihan. And gusto na ng father niya na makaalis ng kapihan dahil sa sakit nito, and gusto na ng father na magbagong buhay and maitama yung maling paniniwala. Gusto na nito na may ligtas at mailayo yung menor de edad na anak from Senior Aguila. And yung case na yon, yung senaryong yon is maiko-connect sa ego integrity. Sa despair naman is hindi nangyari yung gustong mangyari ng father kasi nahuli na yung lahat. Matay yung father niya na walang nagawa si Miss Lovely dahil na rin sa kanyang mother na
as I've mentioned before, is sarado ang isip at matindi nga yung paniniwala na yung kapihan is yun yung magliligtas sa kanila, si Senior Aguila. Namatay yung father niya na hindi man lang niya nakita yung bangkay at hindi niya alam kung saan lilibig. Yun po, connected siya sa despair. Yun lang po. Thank you. Maraming naging membro ng kapihan ang mga nag-resign sa kanilang mga trabaho at umaasa na magkakaroon ng magandang kinabukasan sa kanila sa loob ng kapihan. Marami sa kanila ay mga dating sundalo, mga teacher, principal, at doktor. Ayon sa mga sinabi ng aking mga kagrupo, ang generativity versus stagnation ay ma-relate namin sa narasang paghihirap ng miyembro ng kapihan. Mula bata hanggang matanda. Masasabi nating isang matulunging organisasyon ang Socorro Bayanan Services Incorporated nung si Rosalina Taruk pa ang pinuno. Pero nung namatay na si Taruk at si Jaylen Serralio na naging pinuno, nakita naman natin sa hearing na nawalan ng kinabukasan ng mga kabataan, nawalan ng karapatan ang mga matatanda na magpahinga. Nawalan sila ng kalayaan at kinabukasan. Sa ego integrity naman, tulad ng sinabi ni Jade and Joy, maraming senior citizen ang nais umalis. Maraming senior citizen ang gustong magpagamot at mabuhay pa. Kasi mahirap ang naging pamumuhay nila sa loob ng kapihan. Imbis na magpahinga o enjoyin ang mga pensyon nila, nakakaranas pa sila ng military training. Na masasabi natin na ito ay despair. Dahil hindi na nila maibalik ang dati nilang buhay, ang kanilang kalayaan, magkaroon ng sagrado at magandang libing. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway nagustuhan nyo ang aming presentation. Thank you.